magnesium deficiency. Baka hindi nyo pa narinig ang magnesium, pero mahalaga ito. Okay? Pag mababa ang level ng magnesium ng tao, merong mga 6 na senyales ituturo natin. Okay? Madalas kasi nadidiscuss ko yung ibang mga electrolytes like yung potassium, di ba? Sodium o calcium. Pero yung potassium madalas ko i-discuss. Actually, ang sintomas na mababang magnesium at mababang potassium, medyo hawig. Medyo hawig. Di ba sinabi ko, deadly ang mababa potassium. Ito naman, magnesium. Sa magnesium, yan. Ano ginagawa ng magnesium sa katawan? Marami siya. More than 300 processes ng katawan, ginagamit natin magnesium. Tingnan nyo. Para malakas ang buto. So, sa buto, calcium, vitamin D, vitamin K, at magnesium kailangan. Matigas na buto, matigas na ngipin. Pag kulang sa magnesium, mapafracture. Metabolism, para gumana yung katawan natin, magnesium din. Potassium and magnesium, parehong kailangan ng muscle. Muscle yan eh. Pag mababa potassium mo, di ba, napaparalyze. Nagloloko-tibok ng puso. Ganon din magnesium. Pag magnesium, puso is a muscle eh. So, pag mababa magnesium, magloloko-tibok ng puso, maghihina ang puso. Muscle din, sa buong katawan, manginginig din. Kailangan mo yan sa magnesium. Immune system, mas mabilis ka tatamaan ng sakit. At pati yung mood, nadidepress, nalulungkot pag mababa magnesium. Kaya mahalaga siya talaga. So, tuturo ko yung senyales at anong mga pagkain ang mayaman sa magnesium. Tingnan nyo. Sa Amerika to, ginawa nila pag-aaral. 48% ng Americans kulang sa magnesium. Kulang ang intake nila. Wala sila sa requirement. Pero hindi lahat may sintomas. Ang nagkakasintomas sa Amerika, 2% lang. 2% lang yung nagkakasintomas. Yung talagang level na mababa na. Sa Pilipinas, malamang mas mataas pa dyan kasi mas konti nakakain natin dito. Di ba? Mas mahal ang bilihin. Anong dahilan bakit bababa ang magnesium? Basically, sa mahihirap na bansa. Poorer countries, inadequate dietary intake. Ito kasi dapat mga mani, gulay, yan ang mga matataas sa magnesium eh. Pwede rin nawawala yung magnesium and potassium mo sa katawan. Paano nawawala? Nagtatae. Lagi nagtatae, hindi ma-absorb. Pawis na pawis, sobrang exercise, pwede rin. Alak. Sobrang alak. Kasi pag sobrang alak, hindi na rin nakakakain. May diabetes, pwede rin bumaba ang magnesium levels. So, maraming causes na pwede sa atin mangyari. Tulad na sinabi ko, ito yung mga causes ng low magnesium, kulang ang food sources. Sinasabi nila, yung farming methods, baka yung soil, baka yung lupa daw, hindi maganda. Yung bagong farming natin, yung pagkain natin, pagka-process daw, paglagay sa supermarket, nawala na yung magnesium. Kaya pagkain natin kulang sa magnesium. Meron din stress. Pag sobrang stress, pwede rin bumaba yung magnesium. At merong mga inumin at mga gamot nagpapababa ng magnesium. Sobrang kape, nakakababa ng magnesium. Sobrang alak, mga gamot sa ulcer, proton pump inhibitor sa ulcer, antacid sa nangangasiman yan, nakakababa din ng magnesium. At merong mga antibiotics nakakababa din. Tignan natin yung mga sintomas sa 6 to. Number 1, tulad na sinabi ko, pag mababa ang potassium, mababa ang magnesium, muscle ang kalaban. So, pag madalas nangingimay, nanginginig, nagtutwitch, nagka-cramps muscle mo, kasi lagi kang may cramps, pwedeng kulang ka sa tubig, pwedeng kulang ka sa potassium, calcium, o pwede kulang ka sa magnesium. Isang dahilan yan, bakit nagka-cramps. Number 2, mental health problem. Nakita nila yung mga taong depressed at may nervyos. Pag nabigyan sila ng magnesium-rich foods, tumaas yung magnesium level nila, medyo nababawasan yung depression. So, nakakagulat. May connection sa mental health din itong magnesium. Yan, Kaya yung mga nadidepress and anxious, malay nyo, baka kulang lang yung pagkain nyo ng sustansya. Ayan, Number 3, tulad na sinabi ko, para lumakas ang buto, kailangan mo
calcium, kailangan mo vitamin D, sa araw, kailangan mo vitamin K, at kailangan mo ng magnesium para matigas ang buto at ipin. Ano pa nagpapahina sa buto, causing osteoporosis, old age, kulang sa exercise, ayan o, para lumakas ang buto. So, kailangan mo rin magnesium. Ito mga symptoms, non-specific siya, di ba? Maraming possibility, pero isa yung low magnesium na possibility. Parang to, fatigue, muscle weakness, maraming dahilan. Baka potassium mababa, baka magnesium mababa. Yan. O kulang ka lang sa exercise, pwede rin. Yan, nakita nila. Muscle weakness. High blood pressure. Yan, o. Ang blood pressure natin, para hindi tumaas, kailangan kompleto din yung potassium and magnesium. Dalawa to mahalaga. Nakita nila kasi pag kompleto ka sa potassium, bumababa ang sodium sa katawan. Ulitin ko pag kompleto ka sa potassium, ng mga saging at iba pa, bababa ang sodium. Pag bumaba yung sodium, less tubig, less manas sa katawan, lower blood pressure. Yung magnesium, ganun din, nakita nila. Pag kompleto ka sa magnesium, mas bababa din yung blood pressure mo. So, medyo hawig yung epekto niya sa potassium. Medyo magkatulong yung dalawa. Tulad na sinabi ko, ang puso natin, muscle din yan eh. Kaya kung yung muscle mo nagka-cramps, puso mo parang nagka-cramps. So, pag nag-cramps yung puso, anong mangyari? Palpitation. Nagloloko yung tibok. Delikado to. Okay? Ito mga palpitation, pag ang paa mo nag-cramps, sige, pulikat lang. Pero kung puso, delikado. Pwede maging serious palpitation, pwede himatayin, mawalan ng malay, mag-collapse. Palpitation, pwede mag-cardiac arrest. At merong pag-aaral nagpapakita, pag mababa ang magnesium levels mo, pwede ka mag-congestive heart failure. Mahina ang puso at arrhythmia. Yan ang mga sintomas, pinakita ko sa inyo. Muscle, puso, depression, abnormal heartbeat, at nanghihina ang katawan. Ano ang recommended per day? 300 to 400 milligrams per day. Paano makukuha dito? Dito tayo mag-focus. Ito yung mga pagkaing magnesium rich na hindi nakukuha ng processing. Tulad ng sinabi ko, ito yung number 1, favorite ko. Buto ng kalabasa. Sa atin, squash seeds. Sa abroad, pumpkin seeds. Pero pareho yung benefit niya. Tingnan nyo, pinakamataas ang magnesium niya. 152 per 1 ounce. Ang buto ng kalabasa, mas marami pa ang magnesium niya kumpara sa sunflower seeds, kumpara sa mga almond, ibang mga nuts, 65. Mataas na to, pero pinakamataas buto ng kalabasa. Chia seeds, meron din. Brown rice, 86 mg ng magnesium. Oatmeal, 63 mg. Ito, green leafy vegetables, 46. Pwede na yan. Huwag lang masyado i-overcook ang gulay. Spinach, avocado, meron din. Ito, konti rin meron. Pero ito, number 1, pumpkin seeds o buto ng kalabasa. Ayan, dapat kompleto ang magnesium nyo. Okay, tulad ng nuts, whole grain, mga beans. Pwede rin beans. Tsaka mga gulay. Yung iba, umiinom ng supplement, okay din naman. Pero maganda, pa-check natin muna kung mababa talaga yung magnesium mo. Ito, sa mga mani, almonds, buto ng kalabasa, pinakamataas siya. Pinakamataas. Dark chocolate, meron din. Peanuts, meron din. Popcorn, meron din. Cocoa, oats, meron din. Yan ang mga buto-buto. Basta itong mga nuts, mataas to sa minerals. Mataas siya sa minerals. Paano malalaman kung mababa magnesium nyo? Blood test lang. Okay? Kung magpapa-blood test kayo, tawag namin dito electrolytes So, ang pinapacheck namin, doktor, lagi 4 yan. Magkakasama yan. Sodium, potassium, calcium, magnesium. Yan, 4 na yan. Lahat yan. Sodium, potassium, calcium, magnesium. Connected yan sa puso. Yan yung abnormal na tibok na puso. Let's say may na heart attack. Yan ang pinapacheck natin. Kung mababa ang isa dito, lalo na mababa magnesium, baka yan ang dahilan. Okay? So, kung ano man mangyari, dapat kumain tayo ng magnesium-rich foods tulad ng nuts, seeds, tsaka mga beans.
Ulitin lang natin ha, ito yung mga sintomas. Yan, no? Mga twitching, irregular heartbeat, nasusuka, iba pa. At ito yung mga dahilan na sinabi ko. Kulang ang dietary intake, baka nasa lupa, nasa processing natin, sobrang exercise, nagkakaedad, sobra dami ng alak. So kung meron kayong ganitong mga sintomas, ay wala namang masama, magpa-check tayo nitong mga electrolytes. Sodium, potassium, calcium, magnesium, baka nandito yung diferensya. At kumain ng mas masustansya. Sana nakatulong po to. Bagong kaalaman tungkol sa magnesium.